flood control scam, nag-file na ng graft at corruption cases laban sa 25, katulad ng opisyal at kontratista, kabilang na yung nangungurakot ng hanggang 30% sa proyekto. Wala pang state witnesses, pero sinabi ng DOJ, kailangan munang i-return ang ninakaw bago maaprubahan. Si Marcos Jr. naman, nagtaas ng independent committee para imbestigahan, pero marami pa rin nag-iingay sa protest kasi sobrang nalungkot ang bayan sa ghost projects na yan. Ano? Sino ba ang mga namumuno sa flood control scam? Sino ba ang mga kurakot sa Pilipinas? Sino ang number 1 ngayon sa flood control? Ay, oo nga ba si mga testimonya at lista mula sa DOJ at Senate hearings, yung mga pinaka-namumuno ay mga DPWH Undersecretary tulad ni Roberto Bernardo at contractors na parang Cesara Discaya ng Alpha and Omega, tapos Pacifico Discaya din. Sa listahan ng 43 na naka-lookout order, mayroon pa sina Alex at Raymond Abelido ng Legacy Construction. Number 1 na yun, kung sa scam scale, si Bernardo at yung BGC boys, Henry Alcantara, Bryce Hernandez sila, yung paulit-ulit na binabanggit bilang brain. Pero wait, si Marcos Jr. mismo nagsabi, hindi pa tapos ang investigasyon. May independent committee na nag-iingay, pero marami pa rin walang hawak na pruweba. Ano, gusto mong tingnan ko kung may bagong update? Hindi, si Saldico, nasaan siya? Alam mo ba kung nasaan siya, Ara, si Saldico? Si Ara? Kung yung pinag-uusapan natin ay yung model na to? Hindi, si Saldico, yung congressman Saldico na involved dun sa flood control scam, nasaan siya? Si Congressman Saldico pala, kumyong nga yung Saldico mo. Batay sa balita sa net, mukhang nagtago na siya abroad. 3 linggo na raw wala dito. May lumabas na sinasabi, nasa Israel o Dubai na siya. Pero wala pang opisyal na confirmation. Yung DFA lang ang makakapag-force balik kung may hawak na kaso. Sana hindi na siya magbalik, no? Ano pa ba gusto mong malaman? Si Romualdez, involved ba siya sa scam? Sa corruption? Ay nako, oo. Super involved daw si Martin Romualdez sa flood control scam. Yung pinsan niya si Marcos Jr. nga. May testimonya mula contractors na sinabi na siya yung nakaukit sa mga suitcases ng pera. At nag-resign pa nga siya bilang speaker noong nakaraang buwan dahil sa pressure.